16 days na lang mga kalahi before aking 47th birthday. At parang ang bilis ng araw na tumatakbo dahil hindi natin namamalayan is malapit na po mag-May. No? At pansin na rin naman yung kasagsagan ng init ng panahon ay humuhupa na at ngayon is medyo makulimlim at malamig-lamig na rin po ang simoy ng hangin gawa nga na papasok ng buwan ng Mayo. Although, kung mapapansin niyo po, wala naman po akong trabaho, hindi po ako nag-i-employo sa isang kumpanya. Ang buhay ko mula 2017 hanggang ngayon ay maituturing kong isang himala dahil kahit wala akong trabaho, wala akong sweldong kinukuha buwan-buwan, I continue to exist. We continue to exist. Dahil kasi kasama ko po sila kay, and then dito po sa templo natin, meron din tayong mga alaga, no? Tulad ng mga aso at mga pusa na ating inaalagaan. But ang huling employo ko noon ay 2017. Nagtrabaho po ako sa BXI sa isang call center sa Muñoz at meron po akong bahay dati sa Novaliches na kung saan ay hindi lang din ako nakatira. Isa siyang halfway home sa mga LGBT, lalo na sa mga lesbian. Dahil mas marami tayong kaibigan na lesbian, kaya parang yun yung naging tirahan namin. Sama-sama kaming nabubuhay doon, kumakain, we share. At yung lugar na yon ay isang ambag sa amin na hindi namin nagawang mapanatili, gawa nga ng financial struggles natin. Kasi parang kung in terms of financial struggles, madali lang sigurong maisip yung sarili natin na maitawid. Pero kung meron ka pang ibang iisipin, ibang tutulungang tao, ibang papakainin out of your money, medyo mahirap, no? Medyo mahirap. Sa akin, ngayon, no, ang kabuhayan ko is full-fledged po tayong naglilingkod sa templo. We maintain this place, we do our prayers, we do our rituals, and we do our service to the people, especially dito sa aking community, dito sa San Jose del Monte, Bulacan, sa Barangay Francisco Msnara, Phase A, na bukas po kami sa mga tao na magpupunta rito na nais humanap ng aming paglilingkod. So ang ginagawa ko po is naging hilot po tayo, nagtatawas po tayo, tinutugan na natin ang kanilang pangangailangan, lalo na kung napipilayan sila o nauusog sila. Dito naman sa online, no, bahagi kasi ng ating katuruan sa hilot ay hindi lamang katawan ang kanyang ginagamot, no? Pati kaisipan at kanilang damdamin. And most likely, ang hilot ay katutubong gamot ng mga maralita, no? Kaya nga po ang sistema, hindi lamang po dito sa Hilot Academy, pag ikay nagpagamot, most likely ay donation-based. Pero kung ino-offer natin to online at kayo nagpa-schedule, I suppose na may pera po kayo. So, naglalagay tayo ng price para hindi naman po maabuso yung aming paglilingkod. Dahil kasi merong iba, pupunta dito, magpapamassage, magpapahilot. Ang isip nilang hilot is 1 hour massage. Punta na lang po kayo ng spa, no? Pag simpleng sakit ng batok o simpleng sakit ng katawan, gusto niyo lang ma-relax, magpunta po kayo sa spa dahil hindi niyo po magugustuhan ang hilot natin, no? Ang hilot natin is masakit. So sa hilot pa lang, kailangan niyo po magkaroon ng tolerance, high tolerance. At dahil nga kasi nga ito ay hilot at gamot ng mga maralita, so ang lengguwahe na ginagamit dito is lengguwahe ng mga maralitang Pilipino. Kasi nga ito ay nauunawaan, binasa na nung una pa man, na ito yung mga salita na ginagamit sa hilot, no? Ngayon, nagkaroon ng mga insidente, lagi nagkakaroon ng insidente sa aking pagtuturo na ako ay nag-misunderstood. Green jokes. It's about green jokes. Gusto ko lang sabihin na rin dito yon. Maaring offending sa inyo, no? Pero kasi ito yung lengguwahe ng mga mahihirap, ng mga maralita, na okay lang kasi ang jokes. Pero mas mahalaga sa kanila ang gumaling sila sa kanilang karamdaman.
At bilang isang hilot binabaylan, we are balancing the energy of good and bad. Alam ko, hindi ko kayang ipagtanggol ang aking sarili sa mga gawa ko. Pero ang gawa ko ay gawa ko. Ang patakaran ko ay patakaran ko. Every actions that I do, there is a reason and a purpose. I might not be able to explain it clearly to everyone, but you are being trained to be thick-faced, makapal ang mukha at matibay ang sikmura sa mga sitwasyon na magaganap. Kasi ito ay gamot ng maralita, haharap ka din sa mga maralita. Iyon nga rin ang reason kung bakit minsan ay ginagatekeep ko o kumbaga iniingatan ko ito na huwag mapunta sa mga mayayaman kasi nga aabusuhin. Na iisipin, oh bad ka naman, you have to serve me 24 hours. At yan yung madalas na experience namin, especially in terms of psychic counseling, na any time of the day, since nabayaran niyo ako ng una, kahit madaling araw, sasabihin niyo emergency, ipapa-interpret niyo yung panaginip niyo. Ito yung nagiging obligation namin na natatali kami sa inyo, sa pera ninyo. Dahil sa pera ninyo, iniisip ninyo pag-aarik nyo na kami. Kaya nga po nagkaroon tayo ng website, no? Binabayaran po natin to. As much as possible, that is a center for information and yun nga, mga bulletin kung mayroong mga kaganapan pagtuturo ng hilot at ano po ba ang hilot. No? Hindi tayo kumikita ng malaki sa pagtuturo ng hilot. Although, kung ikaw ay taga-ibang bansa at nais mo, we charge you with a price. Kasi yung presyo natin is may kasama ng pagkain at tirahan for 9 days, 9 consecutive days. Itong nagaganap natin tuwing linggo, it is a charity movement or initiative ng Luntiang Agama, Templong Altuhan ng Luntiang Agama at ng Hilot Academy of Binabaylan para maibahagi din naman natin ang kaalaman sa mga kababayan nating Pilipino na nakatira dito sa Pilipinas upang ibang mga kababayan natin ay makareceive din ng paghihilot kung ano ang gawain ng Hilot Binabaylan. Yun po talaga ang layunin natin. Alam ko ang bawat isa sa inyo ay may sariling kaalaman patungkol sa panggagamutan na ibang modality. No? Pero ang hilot natin, ito ay hilot ng mga mahihirap. Hilot, ito yung tanging kayamanan ng mga maralitang Pilipino. Ito yung gamot nila. At umaasa sila sa gamot na ito. The reason why that I'm sharing it here now is para ma-preserve. No? Magkaroon pa rin ng hilot yung mga mahihirap in the future. Kasi yung sistema ng gamutan ngayon, yung modern medicine, no? Kahit sabihin natin mayroong Universal Healthcare Act, hindi po kaaya-aya at hindi po na-avail ng mga mahihirap. The reason why tinuturo natin ito, dahil kasi ito yung bumuhay sa ating mga ninuno, ito rin yung paraan para mag-extend yung kanilang buhay at this is the reason why we exist right now. Nanay ko, isang nurse midwife, pero malaki ang sampalataya niya sa kapangyarihan ng hilot. At siya yung unang sumuporta sa akin, tumaguyod sa akin na pinakilala ko sa mga tao na ako yung isang magaling na manghihilot. Ngayon, wala ng nanay ko, yung tatay ko naman. Although nahihiya ako dahil kasi parang pinagyayabang nila ang ating kakayahan, yung mga accomplishment natin sa larangan ng hilot. Pero ganun pa man, is patuloy pa lang, nagpapasalamat ako sa mga ganong papuri at pagpaparangal sa akin bilang isang manghihilot. Pero mas nalulugod ako na mapaglingkuran ko kayo. Nasasaktan din ako bilang tao kung may mga tao na hindi nauunawaan ang pamamaraan ng aking pagtuturo. Walang
bastos sa katotohanan ng buhay. Walang bastos in sex. Through sex, nagkaroon ng buhay. It is a union of love. Pero yung salitain mo siya at sabihin mo kung ano yung description nito ay hindi naman siya offending. It is a merely description of reality. I know that you have trauma. Pero hilot is painful. Sa totoo lang, masakit ang hilot. Hindi siya nakaka-relax. It really activates pain. How much more pag dumating tayo sa touch manipulation, you cannot modify it according to what you want. We have to preserve our tradition accordingly. Hindi ito nag-i-spoil. Kasi pag in-spoil mo, binaby mo, it is not hilot anymore. It is massage therapy anymore. Kasi sa massage therapy, di ba, sa spa, ipapamper ka niya, ipapamper kayo ng therapist. Pero sa atin, hindi po kasi ganun. We treat you accordingly to your needs. Sana, at siguro, ito yung magiging paraan din kung paano ako magpapatuloy sa aking buhay. I'm not forcing anyone to join me. Ever since year 2000, then 2012, nung naging formal na simbahan po tayo, we never recruit people to be like us. Kung kayo ay kasama namin, kayo pupunta dito, makikiisa sa amin. I always pray na tawagin ng Panginoong may kapal ang lahat ng kanyang hinirang na maging bahagi ng Templong Alituhan. Yung lahat ng mga estudyante ko sa buong mundo, I never know them personally, but they have seen me on my website sa hilotacademy.com. Pero, kaya parang feeling ko sa lahat ng mga estudyante ko ay close ako. I never demand them respect na to the highest point. Dahil lagi kong sinabi, kung kayo nag-aaral, ako ang teacher nyo. Pero pagkatapos nyo mag-aral, patas na tayo. Ayaw ko kasi na mamuno na parang isang halimaw na pag darating ako is manginginig kung anong gusto ko, yun ang masusunod. Nais kong sa pamunuan ng Luntiang Agama sa Hilot Academy na magkaroon tayo ng pantay na pagkukusa sa pagpapalago at pagpapalaganap ng katuruan ng hilot, lalo na sa modernong panahon ngayon, unti-unti nang nababalot ng kadiliman or pagkalimot ng tunay na pamamaraan. Even sa organization ng Wellness Tourism Association of the Philippines, na ang kanilang isinusulong ay ang Filipino brand of wellness, medyo nadi-disappoint ako kasi nga hindi masyadong naipapakita ang hilot, and they are modifying it according to what they want to present, na hindi mo na makita ang essence of being a true hilot, no? Siguro yun ang lamang ng Hilot Academy. Tayo ay isang paaralan na kung saan ay talagang sinusuri natin maigi bawat detalye kung paano sinasagawa ang hilot. Nagpupunta tayo sa mga liblib na lugar, naghahanap tayo ng magtatawas, naghahanap tayo ng mga hilot upang subukan ano ang hilot talaga. Pero sa ngayon, ang nagiging hilot na lang talaga is parang a form of massage. Nalilimitahan to sa panggagamutan sa katawan. Pero sa aking na-research, no, sa ating mga itinuturo, it goes beyond the physical body. Ginagamot din niya ang kaisipan, ang damdamin. Ginagamot din niya ang pamayanan. Ginagamot din niya ang ating bansa. So kung paanong paraan, yun po ang ating tinuturo sa ating paaralan sa Hilot Academy of Binabaylan.
I believe and I pray na kung papahabain ng Diyos ang aking buhay, sana makita ko ang mga pagsisikap na ito na itinuturo natin ang hilot. At umabot pa siya hanggang sa susunod na henerasyon, kahit wala na ako, ay meron pa ring hilot na makikita sa ating bansa. Dahil kasi sa ngayon, ang totoo, nalilimutan na. Dati ang hilot, alam niyo po ba, pwede magpaanak ang hilot. Ngayon hindi na po. Since 1990, binawal na po ng ating pamahalaan na magkaroon ng hilot paanak. At dahil doon, nagbukas ang pamahalaan, ang gobyerno ng Pilipinas, ng mga lying-in center. So ang tungkulin ng mga manghihilot sa pagpapaanak ay napunta ngayon sa mga nurse midwife o sa mga OB-GYN, obstetrician and gynecologist, no? Sila na nagpapaanak. Although, part naman din yun ng medicine o modern medicine, no? Ang pag-assist sa mga babaeng nanganganak. Pero dati manghihilot po iyon. Hindi ko alam kung ilan pa sa inyo ang nakaranas ng tunay na hilot. Kasi yung hilot ngayon makikita niyo na sa mga spa, sa mga hotel, at kung sakali na kayo magpapahilot doon, ay napakamahal. Babayad kayo ng 2,500, 3,500 to 5,000. Hindi ko alam kung paano nagagawa nila na maningil doon at paano maipapatupad ang batas na kailangan meron ding bahagi ang mga katutubo or makinabang ang mga katutubo mula doon sa ganong klaseng exchange of energy. Actually, nasa batas po yun ng PTAC. No? I think we have to review that. No? Siguro, isang project natin, ayan na naman tayo. Papasok na naman tayo sa gobyerno upang pairalin ang batas. Mahirap talaga. You really need to be able to participate in order to preserve this ancient knowledge of healing arts and science ng ating mga ninuno. Kasi kung hindi mo, if you are not going to participate, kung hindi ka makikialam or magiging involved, makikibahagi, malilimutan po ito. Matatabunan to ng mga makabagong idea. Lalo na ang dami-dami ng mga bagong modalities na na-invento, na sasabihin ito'y traditional. Pero pag titignan mo, hindi alam ng ating mga lolo't lola kung anong tawag doon. Kasi bagong modality siya. Sana kung kayo ay tinawag ng Panginoon na maging bahagi, maging hilot binabaylan, ay makasama namin kayo dito sa templo. Makasama namin kayo upang mapanatili pa natin ang sagradong kaalaman nito hanggang sa hinaharap. Muli, itong Apo Adman ng Templong ito ng Luntiang Agama nagsasabing, mayari na pag-asating. Paalam.